ayaw nila magyabang kasi minsan takot din sila sabihin yung gusto nila for sure pero takot sila sa sarili nila, parang wala silang tiwala. Baka mamaya hindi ko mapanindigan to ah. Bad boy straight kala kill, ako 10 toes down. Yo, what's good mga pare? Welcome back to Joshon Point. So nakikita ninyo, kakaiba yung setup natin ngayon. Kasama natin syempre ang ating mga tropa, si 8 Asset. At syempre, yung hinihiling ninyo matagal na. Si 8 Asset ulit. Suplado. Yeah. Moto. Yan. What's up mga ropa? So ito pare, nag-ride kami. Wala si Isa daw eh. Kasi sabihin nyo na nga kay Isa daw, comment dun. Mag-comment kayo dun sa mga sa mga videos niya. Bumili ka na ng big bike sa daw para makasama ka na sa atin. Yeah, Di ba? oo. Oo. Hindi makabili kasi busy sa pambababae. Yan yung mga babae talaga magastos yan. Magastos talaga yun. Pero hindi, tropa yan si Isa daw. Pero yun, next time bibili na ng big bike yan next time. So yun nandito tayo ngayon sa, ano bang resort to? Pangalan na ito pre. Anong resort to? Asia. Asia, yan. Dito yan sa... Subic. No, Dito kami nag-ride. And then kakakain lang namin. So nag-decide kami na why not mag-shoot na rin ng video rito para ma-ROI yung ginastos dito. So yung pare, gusto kong natin bro. Gusto kong pag-usapan pare kasi usap-usapan to sa internet. At hati rin ng mga kalalakihan dito. Pag lalaki ka ba, required ba na magyabang ka or mayabang ka? Ano sa tingin mo yung, ikaw muna pre, anong thoughts mo dyan sa iyabang na yan sa isang lalaki? Parang nakikita ko kasi siya, yung pagyayabang, responsibilidad. Mhm. Mahirap maging mayabang eh. Hindi madali maging mayabang. Once na binitaw mo na yung yabang mo, kailangan mo panindigan yun. So, ang mga nakikita ko nga sa mga tao, ayaw nila magyabang, nagpi-play safe sila na hindi sila magyayabang. Para tanggapin natin na ayaw nilang bumitaw. Para tanggapin natin na dependent lang sila. Mhm. So, sa ganong context, dapat talaga magyabang ka bilang lalaki. Kasi, sabi mo, di ba, head of the family, ikaw ang pinaka-responsable. Mhm. Tapos wala kang kakayanan magyabang. Yeah. Kasi nakakayabang nga yun eh. Yung ikaw magpo-provide sa kanila, di ba? Ikaw magpo-provide, ikaw magpo-protect. Di ba? Kung wala kang lakas ng loob para magyabang, so paano ka mag-carry ng ganong responsibility? Di ba? Correct. So kailangan makita nga talaga ng yabang. Na parang na-realize ko pre, dun sa, sabi mo yung pag-provide ng family, di ba? Provide ng family, iyabang mo siya. Eto, parang question ko lang din sa atin, no? Para pampalalim ng pinag-uusapan natin. Mm. Kasi yung yabang, ano ba siya, boastful ba ang English nun? Yeah. Parang gano'n, di ba? Parang siya a type of pagiging proud pero may pag-ataka ng konti. Nagigets di ba? Kasi pag kunyari, meron akong nabiling gamit, kaya ko mag-provide ng ganito, kaya ko ipagtanggol yung ganito, proud ako. Yep. Pero pagka siguro nagmumukha siyang mayabang, depende siguro sa perspective nung tumitingin sa akin. Correct. Oo. Mhm. Di ba? And ako, masasabi ko rin na pag lalaki ka, beneficial sa'yo na kahit papano merong tao na mayabang ang tingin sa'yo. Yep. Why? Kasi iwas ka na ito. Pag-usapan natin behind the cam na pag ang tao tingin sa'yo may yabang ka ng konti, tanggal ka dun sa pagiging prey eh. Kung yung lalaki na titingin sa'yo is may pagka-predator ng konti, may pagka-bully, tanggal ka na dun sa list na magiging prey niya. Yes. Diba? Kumbaga, you're one of the threat as well. Parang ganun sabi mo kanina. Oo. Diba? Threat ka sa kanila. So, para sa'yo din bro, importante din na kahit papaano mayabang ka talaga. Oo, kasi ano mo yan eh. Minsan yung yabang, pampush mo yan eh. Di ba? Pampataas ng confidence, pampaboost ng confidence. Minsan kahit wala ka pa dun sa niyayabang mo, pero dahil nakapagbitaw ka na ng mga salita na about sa ganun sa pagyayabang mo, may mabibilitan kang ipatunayan yun eh. Oo. Di ba?
Kasi pag niyabang mo, tapos parang, di ba may sinasabi sila na puro ka lang salita puro ka lang daldal Oo. Di ba? So ngayon, ikaw, mapipilitan ka na talagang patunayan yun, lalo-lalo sa sarili mo. Kasi nga, may mga tao na ayaw nila magyabang kasi minsan takot din silang sabihin yung gusto nila for sure pero takot sila sa sarili nila, parang wala silang tiwala. Mamaya hindi ko mapanindigan to hindi ko matuloy-tuloy ito So that's why lagi na lang sila dun sa may kung ano yung safe para sa kanila. Oh, nagigets ko pare. Kasi in a way, yung pagyayabang mo, negative man siya sa pakinggan sa iba or sa paningin ng iba. Pero positive yun sa iyo, para siyang delayed gratification. Yep. Parang gano'n. Para siyang another way of pagmomotivate sa sarili mo. Correct. Kumbaga advance nga lang siya, wala pang nangyayari. Pero dahil sinabi mo na, parang kailangan pangatawanan mo na. Yes. Diba? Panindigan mo na. Panindigan mo na. Paano naman yung pre? Ito, madalas ka sa ganito, yung yabang na nauuna nga, pero imbis na ma-motivate, wala pa rin nangyayari sa buhay. May nakakasalamuha ganun. Puro hangin lang, bro. Ano masabi mo yun, sa ibang puro klaseng hangin yabang lang? yun. Oo. Yun nga sinasabi ko Yung mga mayayabang na totoo yung niyayabang nila, para sa akin yun, grasya yun, blessing yun. Totoo yung niyayabang So mai-inspire ka pag nakita mo. Pero pag sinungaling, tangina, ako para sa akin yun. Kakulong-kulong yun. Kasi parang nagpapahamak ka ng ibang tao nun 'di ba? Bubuo ka ng bubble. Kung may impluwensya ka, makaka-impluwensya ka. Tapos hindi pala totoo yung sinasabi mo. Kawawa, 'di ba? Kawawa yung mga maiimpluwensyahan. Scammer, yan, ganun. Yun ang mga Yan. Oo. Basta once na pasukin mo yung magyayabang ka tapos hindi totoo yung niyayabang mo, Hindi mo kayang panindigan. Hindi mo kaya panindigan. Basta hindi totoo. Basta papunta talaga siya sa pananamantala ng kapwa, pre. Yun yung ayaw natin, di ba? Nagyayabang tayo para mag-spark ng energy sa ibang tao, maka-inspire, ganon. Mapagalaw natin yung ibang tao. Yung yabang na sinasabi mo, isa rin yung isang healthy way ng paggamit ng yabang. 'Di ba? Ang yabang is hindi lang siya Pandegrade. pangtaboy, Yeah. pangtaboy ng mga bullies. Pang-attract din siya ng possible pagkaperahan. Kasi wala nga namang maniniwala sa'yo kung hindi ka magyayabang naman talaga. At yun ang ginagamit na pang-front ng mga scammer nga. Yep. Kaya madalas sila yung mga sports car. Di ba? Yeah. Di ba? Tapos, pagka laman mo, putangin na, salit-salitan pala sila dun sa sports Inargila lang. Oo. Inargila. Pero, maganda siya, na way din. Again, madami siyang benefit. Pangtaboy ng bully, at the same time, pwede mo siyang pagkakitaan. Pero, huwag ka naman maging scammer. So, question ko sa inyo, pare, paano nila malalaman? Paano nila malalaman yung ikaw, bro? Paano nila malalaman yung yabang na hangin lang at yabang na legit? Of course, syempre dapat make sure muna na makita niyo yung background ng isang tao Pero doon mahirap naman yon. Pero dapat kasi talagang walk the talk Diba? Yun yung pinaka-I-think madaling makita na itong tao na to may pagyayabang kasi nga meron ng kahit pa paano may alam ka sa kanya. Let's say for example na lang nagbibigay ka ng fitness tips. Yan, sa mga ganyan, di ba? May mga ganyan May mga nagbibigay ng fitness tips tapos hindi naman ganun sila Ka-fit. ka-fit, di ba? So yun, magaling sila magsalita, malupit sila magsalita, something like that. Yun yung nakikita ko na kailangan na talagang walk the talk or kailangan align yung sinasabi mo tsaka yung actions mo. Magandang example. Yung talagang may evidence. Yes, may yun, physical yun, evidence talaga. Yun, yung isa yun. At isa rin sa masasuggest ko din para malaman ninyo kung fake yung yabang niya or hangin lang or legit. Sa napapaligiran din, sa connections. Kasi, again, yung physical evidence, pwede nga mapeke. For example, maliban lang doon sa ibang usapan sa katawan kasi hindi talaga mapepeke yun. Yes. Ang ibig ko sabihin yung iba sa scammer nga, sa kotse, sa pera. Yeah, Madalas material nilang things. ginagawa is pinanggaganon nila yung pera, di ba? Pinopost nila yung mga pera nila sa social media, yung mga ganun-ganon, di ba? Alam mo, nagtataka ako dun, pre. Tangina, wala kang bangko. May igaganon ako.
Pero nasa bangko, hindi ko gaganon. Di ba? Wala lang, question ko lang. Pero yun nga yung legitimacy ng mga nakapalibot sa kanya. Anong sinasabi nila about doon sa lifestyle noon at ano rin yung mga tao na yun? Ganon din ba yung lifestyle? Kasi isa sa mga nakikita ko yung mga successful na tao, nakadikit din sa successful na tao eh. Kumbaga yung circle nila. Circle nila eh. Isa. Oo. Imposible na yung sobrang successful na tao ay nakadikit sa ulupong lang, sa loser. Sa mga loser. Yun, isa yun sa pang legit check. Tingnan mo yung nakapalibot sa kanya. Kung loser yan, medyo magdalawang isip ka. Mamaya, under lang yun. Ano yung tawag doon? Naka-pyramid yun. Oo. So, hindi. Diba? Hindi legit. So, isa yun. Ikaw ba, pre? Paano nila malalaman yung hangin lang at saka yung legit na yabang? Kailangan marunong ka rin magyabang kahit konti para maka-spot ka. Kasi sa totoo lang, hindi mo siya makukuha talaga sa unang tingin, pre. Kailangan medyo papasukin mo yung buhay niya para malaman mo kung legit eh. Sa totoo lang. Diba? So, kung halimbawa, never kang nag-enter dun sa pagiging mayabang, kung ikaw yung tao na si nice ka, sa totoo lang, di mo maispatan. Oo nga, magandang point yung sinabi. Oo. Kaya, Kasi yung... Sige, hawakan mo. Kasi, magandang point yung sinabi mo kasi yung pag wala ka nga nung swag din or yabang, Yan. ma-intimidate ka na dun eh. Hindi, wala ka na dun sa spotting kung totoo ba o hindi. Magbabow down ka na agad eh. Di ba? Oh. Tsaka tinan mo, kaya nga nag-work yung mga scam eh. Yun yung buhay na patunay kung bakit effective ang pagyayabang. Ikaw, piliin mo yung spot ng pagyayabang, tapos ito siya si Panais-Nice. Makukuha mo siya. Diba? Ikaw, kontento ka na ba dyan? Di ba gano'n naman ginagawa ng mga scammer? Hindi, kontento ka na ba sa buhay na ganyan? Ayan, tas ikaw naman, parang ka-questionin mo siya, sige na nga, papayag ka na lang eh. So para pa spot mo kung legit, ilagay mo yung sarili mo sa posisyon ng pagiging mayabang. Gets ko yun. Kasi nga, nayaya din naman tayo ng mga ganyan. Nayaya din kami ng mga ganyan, bro. Na-biktima. Oo, pero dahil nga meron din kaming, alam namin na sarili kaming yabang, na-filter nyo. Nafi-filter ka agad namin. Nakikita namin, puta, parang mas okay pa ako dito. Ba't ganyan ka magsalita? Baka sampalin kita rito. Di ba? Di ka makakapalat pag sinampal kita. Pero, hindi naman sinasasabali. Pero, dahil nga alam mong meron kang bitaw din, maaaurahan eh. No? Bakit kaya gano'n? Na-obvious, parang sumisingaw talaga sila. Yeah. No? Mahirap itago. No? Di ba, isang specific na halimbawa na nangyari itong mga nangi-scam na to, magpapakita ng sports car. Ngayon, tayo, dahil mayabang din tayo, pero yumabang tayo kasi nagkaroon na tayo ng karanasan. Makita mo siya yung sports car. Hindi ako naniniwala basta-basta kasi pwede ako mangutang ngayon, makakapag-sports car din ako eh. Di ba, magkano ba ang down ng sports car, alam naman natin yun. Di ba, so, kung ikaw medyo mayabang ka na rin, hindi ka talaga magpapadala. So ano ngayon kung naka-sports car ka? Which is paglipas ng panahon, yung mga sports car nila, pinagbabalik din nila dun sa... Totoo mayari. Sa bangko. Meron din sa totoo mayari. Putek, pinipilahan nila eh. Pati yung opisina, pinipilahan. Puro nandun. Isang opisina, puro sila mukhang boss sa isang opisina. Parehas yung itsura. Parang hirap dun Ang daming boss. Oo, di ba? So kaya, kung nandun ka talaga sa kalagayan na panais-nice ka, tapos wala kang experience, panais-nice ka, mabait ka kasi, simple ka lang, kontento ka lang sa buhay. Hindi mo tuloy alam yung mga ganun. Tatanggapin mo na lang, ay, ang galing niya. Siya yung magaling. Kung ano sabihin nito, siya na. Di ba? Okay, sa atin, sa halimbawa, sinerge ko dito sinong pinaka-popular na successful na, pinakamayabang na tao na popular? Muhammad Ali. Sinerge ko. Muhammad Ali. Takita mo naman kung gaano ka-successful yung tao niya sa pagiging mayabang niya. So ako pinupunto ko, maganda talaga maging mayabang. Si McGregor. Yeah, si Conor. Di ba? Mayabang siya pero may bitaw naman talaga kasi. May bitaw. Kaya niyang kaya niyang doon? Bakapan yung sinasabi niya. So nasabi na natin sa kanila yung mga mga red flag para ma-check mo. Ngayon, paano naman kung yung nanonood sa atin walang yabang? Anong mabibigay mo sa kanila para kahit paano magkaroon sila ng ikakayabang nila?
Okay, kasi pag sinabi mong mayabang, either you are very confident or overconfident, parang ganun yung nakikita ko, 'di ba? So, mahirap magyabang kung hindi ka ganun ka-confident sa sarili mo. Kaya dapat talaga, yun nga, lagi ko naman to sinasabi, it always starts within yourself talaga. Kung gusto mo talagang mag-start magyabang, una-una syempre dapat andun yung merong touch talaga na masculinity mo. And laging naman yan, laging lalabas at lalabas sa yan na parang sa sobrang nice mo, parang may gustong kumawala sa iyo sa sarili mo. Parang may beast na, parang may gusto kang patunayan pero dahil nga sinasabi sa iyo na, hindi, you should stay like this kasi ito yung mga gusto ng karamihan para sa iyo. Pero dapat hindi ka sumunod doon. Sundin mo kung ano talaga yung tingin mong nararapat sa'yo bilang lalaki. Tangin, ang lupit nun. Ako naman, pre, kung gusto mo naman magkayabang talaga, which is ito yung paano ko i-approach din yan, do things na iilan lang ng lalaki ang willing gawin. Oo. May challenge. May challenge. So, kaya isa rin talaga isa sa mga pwedeng maging yabang mo, ika-proud mo sa sarili mo, is kaya lagi ko sinasabi, mag-sports ka. Kasi kukonti ang taong willing mag-sports talaga. Lalo na sa panahon ngayon, wala na eh. Yan isa sa mga ikaka-proud mo talaga. For example, ngayon, bukas, mag-enroll ka na ng Muay Thai boxing. Punta ka ng gym, ilan lang kayo dyan? 5. Minsan ang daming nagsasarang gym kasi kukonti nag-enroll sa kanila kasi wala talaga, konti ang lalaki na willing talagang pumasok sa ganyan. Pero mo willing kang magpagulpe. Sino may gusto ng ganun? Kung isa kang lalaki na willing kang magpagulpe, willing kang gumulpe, kahit pa paano may yun, may ego boost talaga yun na ikakayabang mo talaga. Kaya nga madalas, ang sinasabi ng mga tao, pag once na makaakyat ka na ng ring, nag-sparring ka na, you're better than 90% of the men na eh. Kasi kukunti, takot. Bakit? Ang normal na reaction ng tao sa ring, pre, takot. Intimidating. Pero ikaw, nandun ka na, ipagsuntukan ka na doon. Hindi mo mapipigilan talaga, pre. Yayabang ka lang ng konti. Pero yun, syempre, check pa rin. Di ba? Again, sinasabi namin sa inyo to para mag-improve kayo. Hindi para mang-apak ng tao. Kasi mamaya, sobrang yabang mo naman, putang ina, para ka nang gago dyan sa circle mo. I-level mo lang. No? So, ikaw naman, bro. Para magkaroon sila ng yabang din. Hindi, ako naisip ko kasi doon, ang hirap mag-accomplish, lalo na yung mga importanteng bagay. Kapag ni-restrict mo yung sarili mo na hindi ka pwedeng pumasok sa lane ng pagyayabang. Di ba? Gusto mo makabenta. Kailangan talaga pasukin mo yung lane ng pagyayabang eh. Ang hirap, kahit anong gagawin mo sa buhay na gusto mong ipanalo, tapos sabihin mo, bawal magyabang ah. Wala kang... Akuwi mo rin talaga. Wala ka talaga ma-accomplish. Tsaka ako kaya hindi na rin ako sensitive sa idea ng mayabang. Kasi kahit nung mga panahon na simpleng bata pa lang ako, tapos, alam mo, may nagawa ka nakakatuwa, yung either kapatid mo o tropa mo sabihin, uy, yabang naman! Doon ko pinakauna nakita yung senaryo na mayabang ka pero hindi naman nakaka-offend. Diba? Ang yabang naman! Pero nakaka-proud, diba? Kaya doon ko rin na-realize nung paglipas ng panahon, yung mga ayaw lang naman talaga sa'yo ang ang iti-take yung kayabangan mo as offensive eh. Mga kalaban mo lang talaga yon. Pero yung mga kakampi mo talaga, ganun lang iti-take yung yabang mo. Yabang nito pero wala namang balak atakihin ka o saksakin ka ng patalikod ng dahil sa kayabangan. Kaya ako talaga, nabavalue ko talaga yun. Kailangan talaga maging mayabang ka talaga. Mayabang. Pero mahirap talaga siya, no? Ang dali niya sabihin, pero ang hirap kasi karamihan din talaga ng mga kalalakihan, people pleaser. Ayaw nilang gawin yung ganitong mindset kasi nga, paano naman pag inisip lang mayabang ako? Wala na. Tapos na. Again, sabi mo nga kanina, ikaw na mismo pumipigil sa sarili mo na gawin yung mga bagay na yun. So, kailangan talaga maging natural. Kailangan gawin niya muna talaga para hindi mo na lang sinasadya. Hindi mo na lang iniisip na mayabang ka na pala. Pero yung mga tao na ang nagsasabi, parang, uy, grabe yung aura mo. Pero wala, ginawa mo lang. Gumawa ka lang talaga. Normal. Tsaka alam mo, lahat ng tao, gusto ko silang
magyabang, tas bigyan sila ng room for error sa pagyayabang na yan. Mas gusto ko nila nakunin nila yun. Kasi pre, madali lang talaga. Alam mo tawag natin, magpatay na bata ka. Ang dali lang nun. Alam mo, sumama lang ako sa'yo, simula kanina, wala akong suggestion, walang nakaganito lang ako dito. Ang dali. Yeah. So, mas masama pa nga yun. Kaya mo na siya maging mayabang, tapos minsan sablay. Kasi yun talaga, once na pasukin mo yung yabang kasi, dahil mabubutasan ka, kailangan mong kumilos, kailangan mong mag-perform, kailangan mong mag-ambag, magdagdag ng value, di ba? Kaya mas maganda pa talaga maging mayabang talaga. Correct. Tsaka minsan may mga tao na, let's say for example, may sinabi yung tropa mo, si ano yan, di ba? Oh, mayabang naman yan eh. Pero pag kilala mo siya, may pagyayabang naman talaga eh. Di ba? May mga ganun eh. Tsaka eto, one question. Tingin nyo, pag mayabang ka, malakas din sa mga chicks? Oo naman. I can say mas may talaga, mas may dating. Oh. Kasi yung yabang sa ating mga lalaki lang siya kumbaga Applicable? hindi ay negative. Negative. Oo, Okay, Kasi gets. pareho tayong may ego, Angas. diba? Sa babae hindi eh. Ano siya eh. Ang yabang is Confident. confidence at the same time ang perception ng babae dyan pagka nagyayabang ka is resources. Resources pre, in short. Ganun eh. Kaya nga, ang sabi nga nung may napanood akong documentary, magugulat ka sa mga clubs daw na high class na clubs, kung saan mahal. Pinagkumpara niya yung club na sakto lang tsaka dun sa luxury na club. Doon daw sa sakto lang na club yung budget, mas maraming lalaki. Mas maraming lalaki kaysa sa babae. Why? Walang dun eh. Walang mapapalay mga babae dun. Punta ngayon siya sa luxury na club, konti ang lalaki, mas maraming babae. They go with resources talaga eh. Kung nasa ng resources, kung saan may potential, doon sila nagkikling. Kaya pag ikaw yung lalaki na napuperceive mo sa babae na marami kang resources, kaya mo siyang ipagtanggol, nandun sa yabang yun eh. Diba? So, sa tingin ko, talagang 100%. Mas okay yung kaysa sa nice guy. So mas may stimulation na emotion sa babae. Stimulation, yun, exactly. Yung, kumbaga, under ba ng emotions. Kasi, kaya maraming lalaki ang nag-hesitate na maging ganyan, magswag nga sa babae. Kasi nga, they are afraid nga to offend nga na babae. Regardless kung negative or positive. Basta ayaw nilang paandarin yung emotions ng babae. Natatakot talaga sila dun eh. Kasi mapasaya nila yung babae. Isipin, ay, masyado ng teka, baka nagiging clown na ako. Walang reaction, ay, baka boring ako kasama. Di ba ang daming iniisip? Pagka mayabang, wala ka naman talagang pakialam sa reaction ng babae. Importante. Mayroong may something na nangyayari, di ba sa atin ganun? Napatawa mo, okay. Galit ka, okay, mas maganda. Di ba? Wala akong pakialam kung ano maramdaman mo eh. No? So, Tama. Halimbawa, tingnan nyo lang yung nangyari kay balikan nyo yung backstory ni Stephanie tsaka ni Sadao, di ba? Bumitaw ng yabang si Sadao doon. Pero totoo naman. Pero mapaperceive pa rin as yabang yon. Yung sinabi ni Sadao yung sa relon niya, sa klase ng babae na Dinidate niya? Oo, naranasan niya na. Kumbaga, yung sabi ni Sadao, yung pagka-diabolic mo, wala pa sa akin yan. Kasi ilang ikot na yung haba ng sungay ng mga naranasan ko babae, sobrang haba nun. Ilang ikot na yung sungay nun. O, tinan mo, ano sila ngayon? Downy sila ngayon. napaamo eh. Kailangan eh. Oo kasama siya eh. Ayun. Medyo mahaba na yung video natin. So pare, last message na lang. Punta lang tayo sa isang question na lang dito, pare. Question na lang tayo. Si Suplado mo to sasagot niyan. Punta na, exclusive ka pa. Exclusive pa yung mga tanong ninyo rito. So ito pare, question. I really need your opinion about this. Okay lang ba in terms of money ay hindi nakakapag-ambag yung EA? Pero nagbibigay naman siya ng time and the effort sa akin. Magulo din kasi yung family niya, hindi siya ganun nasusuportahan. Kumbaga sakto lang din, student pa siya. Kumbaga yung nagastos sa tuwing lalabas kami,
2 beses pa lang kami nalabas. Ang tinitignan ko na lang na good side is nabebembang ko naman at maayos yung trato sa akin ng EA. Ang gastos ko lang naman is yung kakain namin sa tuwing lalabas kami. Sana masagot nyo po. Mm. So anong opinion mo dun sa Okay lang ba yung babae na hindi nag-aambag? hindi nag-aambag? Oh. Tang na okay yun. Tangina, pero yung ginagastos mo, pangkain lang tapos nagpapabembang sa'yo. Sa Panalo, kumakita di ba? nun, di ba? Panalo. Napaka na nun, kumbaga ibig sabihin down na down yung babae sa'yo. Tsaka dapat di mo iniisip yung gastos eh. Kasi unang-una yan naman talaga yung gagawin mo kahit na lalo na pag nagkatuluyan kayo. Purpose, di ba? Yeah. Purpose mo talaga yan. Obligasyon mo na yan bilang lalaki. Kaya nga sa date pa lang, ang babae, kumbaga chinecheck na nila yan kung may kakayahan ka talaga eh. 'Di ba? At kagaya na sinabi mo kanina, 'di ba, yung sa about dun sa club, kung saan may resources, nandun yung mga babae. So, yun, parang pogi points mo yun na ikaw yung gumagastos at di mo siya pinapagastos. Kaso, ang kinatatakot ko, dahil sa tinanong mo yan, baka mamaya naniniwala ka sa 50-50. Ooh. Di ba? Oo. Di ba? Kasi honestly okay yun eh. Kumbaga pag nakadepende sa iyo ang babae, mas nakakaangas yun sa sarili mo eh. Oo, Feeling mo yeah. yabang mo, tangina ako gumagastos, ako nagbayad. Yun, isa yun. Di ba, speaking of yabang, yun, isa yun. Yeah. Kasi walang kayang isumbat sa iyo ang babae. Pag, alam mo yun, wala kang maisip na pwede niya isumbat eh. Kasi pag ang babae, nagbibigay na rin or naniniwala ka sa 50-50, talo ka na. Oo. Di ba? Ayan. Pero okay lang din naman, depende rin naman sa ano nyo yan sa Dynamics. Sa dynamics Oo, yun, tsaka dynamics. kung paano kayo na nagkakaintindihan. Pero okay yun na hindi mo na siya dapat hingan pa. Kung mag-aabot siya, better. Tsaka student, ano may expect mo doon? Yeah, Diba? exactly. Actually, nakakatakot. Oo. Kung nagbibigay yung babae, student pa lang, puta baka may sugar daddy yan. Oo. Diba? Totoo yun. Kasi yun naman ang pinagkaiba natin eh. Ang pinagkaiba natin sa babae, alam natin pag estudyante yung girl, matik tayo magpo-provide talaga Yeah. dyan. Ang hindi kasi ang sa babae naman, nag-expect sila ng provider mindset sa kapwa nila estudyante lang din. Puta, di ba parang gago? Tangina pare-pareho estudyante diyan eh. Sasabihin niyo, treat me like a princess. Tangina estudyante, anong ga mapapala mo diyan? Correct. No, yung mga ganun. So yun, no pare, sobrang solid na nung video natin na yun, malaman-laman na yan. So maraming salamat sa panonood. Again, sa mga nanonood dito, subscribe na kayo kay Suplado Moto. Yun. Subscribe din kayo kay 8 Asset. Ilalagay ko yung mga link nila dyan sa mga page nila dyan sa comment section. Go ahead. Subscribe na kayo dyan. Malalaman din yung mga content dyan. So, invite mo na rin sila, pre. Mga ropa, again, follow nyo ako sa social media natin. Sa TikTok, YouTube, Facebook, and Instagram. Suplado Moto. Thank you. Mga 3PM gang. Magkakaroon na tayo ng 3PM gang apparel. Abangan nyo yan. Yun. Bumili kayo, members only. Hey! Members only lang makakabili. Oh, exclusive. Sige pa nga pare, maraming salamat. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago natin videos. Joshua Point, we'll be right back. Puta, mag-aantay sa food sana ako. Nakakalito. Babalik kami. Cut. GFAB.